Ay, magandang araw po at sa ating mga kababayan at isa na namang episode ng Iparas kay Parasa. Ako po si Eli Saludar. Kasama ko natin si Attorney Manny Luna. Magandang hapon mga kaibigan. At siyempre, ang ating Secretary Jean Parasek. Magandang hapon, Paring Eli. Magandang hapon, aking kaibigan, Manny Luna, Attorney Manny Luna. At of course, babati tayo muli sa ating mga mahal na mga kababayan na nalilito na sa mga panggugulo ng mga korap na mga opisyal at pinipig na kung ano-ano para malilito ang taong bayan. Isa dito itong mga tauhan ni Bronner. Itong si Prancel Padilla at saka itong kumag na isang admiral ba ito? Or, Rear Admiral. Rear Admiral. Rear pa lang. Pero daldal na ng daldal. Tapos hindi naman makasagot sa tanong ng mga media. Pare, anong masasabi nyo dito sa yung tinatakot at hinaharas nila yung mga retirado na mga officials ng Armed Forces of the Philippines, yung mga generals na nagsasagawa ngayon ng mga kilos, nagsasabi ng kanilang hinaing laban sa gobyerno tungkol sa nawawalang trilyon na mga pera na nilustay lamang sa mga alipores ni Marcos, at hindi natin masasabi na hindi siya kasabwat dito sa mga naglulustay ng pera na ito, nag-plunder ng pera ng mga taong bayan, kasi siya mismo, itong bangag na presidente na ito, siya mismo ang pumirma ng General Appropriations Act for 3 years. 2023, 2024, 2025. Maniwala ba tayo dito sa sinungaling na Pangulo na ito, mga kababayan, na wala siyang kinalaman, na hindi niya negligence or ano lang, or parang nabaliwala lang niya yung sinaksak na every year na insertions, at pati yung unprogram ni-release din niya. Maniwala ba tayo dito sa kumag na ito na wala daw siyang kinalaman at mahiya daw ang mga kasama niya? Paring Eli. Okay, pero dito tayo sa issue ng pensyon. Yes. Kasi ako matagal na rin ako sa media bilang broadcast journalist. Kapag ikaw ay spokesman o spokesperson, meron kang sinusunod Authority. na boss mo. At sa military, siyempre, yung chain of command na tinatawag, commander-in-chief, tapos susunod din yung chief of staff. Kung ikaw ay spokesperson, secretary, attorney, saan galing yon? Yan ba'y pansariling kaisipan lang o opinion ni Colonel Prancel Padilla, yung sinasabing banta na pagtatanggal ng pensyon sa mga retiradong sundalo? Base sa nakita natin, hindi naman niya sinabi na personal opinion niya yon. So, we will assume na meron siyang authority or in-instruct siya. Delegated. Na magsalita for the AFP. Otherwise, unofficial yung kanyang Unofficial, and she should be personally liable immediately. She should be court-martialed for having to threaten and harass the retired officials for plainly speaking their grievance against the government, for plainly speaking as they know that they have the freedom of speech under our Constitution. So pakinggan nga natin itong kumag na babaeng ito. Ito sinabi ni Colonel Prancel Padilla, mga retiradong sundalong nagpapakalat umano ng fake news at nag-uudyok ng pag-aaklas, posibleng mawalan ng buwanang pensyon, ayon kay AFP spokesperson Colonel Prancel Padilla. Okay, so yan yung una niyang statement ni Colonel Prancel Padilla. Pero matapos na siya ay batikusin at umalma, yung mga retiradong general at iba pang sundalo, biglang nagbago.
Yeah. Yung kanyang Pero, tono. medyo, bago tayo mag-ano dyan, paring Eling, bigyan muna natin yung context ng sinasabi nitong kernel na ito. Na, ano bang akusasyon nila? At dahil lang sa akusasyon, tanggalan na daw ng pensyon ang Pensyon. mga... Doon muna tayo sa constitutional issue Sige. at saka Legalidad. base sa legality. Oh. Doon pa lang sa sinasabi niya. Kasi sinasabi niya pinagpag-aralan ngayon ng legal. Pero nagsabi na siya ng statement So, pre-judge na that yan. cause Tatanggalin. threatening and harassment to the retired generals who are now speaking, exercising their freedom of speech, and, pinapaalam nila yung kanilang grievance sa gobyerno, tatakutin at haharasin ngayon na tanggalan yung pensyon. Yeah. I would like to contribute to the discussion Yes. on the aspect of the nature ng pension. A pension is a property in the constitutional sense. Base po ito sa due process clause ng ating constitution. It cannot be withdrawn unilaterally or without the benefit of proving that there had been a violation of the law. For example, disloyalty or merong inciting to sedition. Pero base sa statement ni Padilla, pre-empt na niya pre-judge na niya yan. Wala pa lang investigasyon So, pambihira itong ginawa At ni saka Padilla. pare, presuming na after filing a case and there's a conviction for them to be liable for inciting, hindi pa rin nila pwedeng tanggalin niyang pensyon because that's already earned. It becomes a property. Right. Oh. So, mayroon bang Hindi batas ang na privilege. pwedeng i-confiscate mo yung property ng isa? Halimbawa, you murdered somebody. Halimbawa, isang military, pinatay niya yung so pwede mo bang i-forfeit yung kanyang dahil may pinatay siya or mayroon siyang ginawang isang krimen na wala namang kinalaman? So, just like inciting to sedition, just like any criminal offense where a retired general is found guilty, it does not have any bearing on the pension because that is reserved for his lifetime and for his family. Ina-earn na niya yun Tapos tatakutin mo, Miss Kumag Padilla? Ha? Sino ka ba? Inutusan ka ba ni Brunel, ni Gibo, na takutin para lalo silang sumipsip kay Marcos? Tingnan mo ngayon, nag-alboroto yung mga pinasaringan mo at tinatakot mo. Ano ngayon ang sagot mo ngayon? Ito, pakinggan natin. Based on rules, ma'am, based on your rules, kapag retired na ang isang opisyal, pwede pa bang habulin ng court martial? Civilian nga po yung category nila. So, hindi na po. But ito nga pong sabi natin, since nag-receive po sila ng pension, pag-aaralan po natin kung how this will fall into play. So, pwede silang mawalan ng pensyon, ganun po ba yun? If the legal channels determines that this is so, then we will follow. Meron po ba kayong message sa mga retired na sabi ni Colonel Trinidad ay Admiral nagpapakalat ng fake news? Ano po bang pinapakalat na fake news ng mga retired? And may mapapangalanan po ba kayo na retired na nagpapakalat ng fake news? Yung mga pangalan, I think is obvious. Nakikita nyo naman sa social media na ito naman ay open to the public, yung mga pinopost nila. Ang importante dito, yung totoo lamang ang babanggitin natin. And wag nating haluan ng malis, wag nating haluan ng konting double meaning yung ating mga mensahe na ang taong bayan ay malilito, ang kasundaluhan ay malilito. Kailangan i-message natin very clear kung saan talaga tayo. Kung ang problema ay corruption, ang sagot doon ay higpitan ang project management. Hindi umaklas ang militar. Hindi palitan yung gobyerno. Bakit? The moment you change your message and you call for a regime change in the government, ang tanong, sino ang makikinabang pag napalitan yung ating gobyerno? That
yung sagot nyo is as good as mine. We don't have to look far. Kaya importante sa ganitong panahon, ngayon, ay magkakaisa tayo. Alagaan natin, we have to secure and to protect the duly constituted civil authorities. Kung ano ang problema ng gobyerno, may kaukulang solusyon. Hindi militar ang solusyon sa problema ng gobyerno. Miss Padilla, I will not address you as Colonel. Kasi wala ka sa lugar sa pinagsasabi mo. Yung legal channels ninyo or yung legal office ng AFP, hindi pwedeng mag-decide dyan. Ha? Hindi yan korte. You cannot cut. Otherwise, you'll be liable not only for a violation of the Articles of War, kasi grave misconduct yan, even of the anti-graft. Ha? I'm challenging Colonel Padilla to explain fully yung kanyang sinabi. Ha? Inuutosan ka ba? At saka further, it's very obvious that natatakot na sila ngayon. Rattled na. They're rattled because hindi na nila makontrol yung narrative. Hindi na nila makontrol yung narrative. Kasi pinipressure din sila ni Marcos na, ano ba yung, bakit nagsasalita na yung mga laban sa akin, laban sa gobyerno? Tapos, siguro, tumatanggap siguro, or whatever, na pipressure si Bronner, si Gibo, kaya inutusan kayo. Pero, alam mo, you have violated the chain of command. Ito, pakinggan natin itong Kasi, kung ang nag-utos sa inyo, si Bronner lang at saka si Gibo, o kaya Chief of Staff, ang pinakamataas, yung Commander-in-Chief, sinasabi nyo, hindi kayo inutusan, di gawa-gawa niyang ni Bronner yan. And you are directly under Bronner. So, ibig sabihin, nagsisip-sip lang si Bronner kay Marcos. Tingnan mo, dinideny mo ngayon. Dinideny niya ngayon. So, doble kara ngayon. Doble kara itong babae na ito. Kaya dapat ito ang i-court martial. You should be answerable for the threat that you bestowed upon the retired officials who have just merely expressed their grievance against the government for this massive corruption. And ang tingin nila, yung commander-in-chief nila is the one that is suspected of being the head of this corruption that's going on. So ito, pakinggan natin itong Padilla na ito. Kung katotohanan at misinformation lamang itong lumalabas, kumakalat po sa social media na pinatitigil, pinatatanggal ang Pangulong Bongbong Marcos ang retirement benefits po ng mga retired military personnel? Wala pong ganun, Sir Aljo, no? Wala pong direktiba ang ating Pangulo tungkol dyan. Ito pong sa side po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang pinag-aaralan po natin is kung meron pong paglabag sa batas, kung ano po ang implications nito, no, na involving po yung pension, kung involved po yung ating mga retirado po dito. Kasi may lumalabas yung mga nais tumuligsa o mag-aklas nga dito po sa administrasyon, may mga lumalabas sa mga balita na baka tatanggalan po sila ng mga benepisyo. Bunsod ito yata from the post coming from tama ho ba? Kay Congressman Kiko Barsaga. Ito po sir, meron naman po tayo nga pinost din sa ating AFP website na pinabubulaanan nga po, no, ito pong mga napag-aralan po namin na nagpapalaganap nga po ng maling impormasyon, sir. Opo. So, naayon sa batas ito na ang isang retiradong sundalo, pensyon ito pinag-usapan, Colonel, tama ho ba, may only be forfeited kapag siya ay kumbiktado sa isang krimen, tapos may due process pa ito and the final judgment ng isang competent court. So, walang official can arbitrarily remove or withhold ang kanyang pensyon. Yes, Sir Aljo, to set the record straight po,
wala pong arbitraryong kanselasyon po ng pensyon. Ang layunin po natin masusing pagbusisi po, no, kung makatarungan po na ipagpatuloy natin na ng taong bayan nga, no, itong pagpondo po sa pensyon ng isang retiradong opisyal kung ginagamit niya po ang kanyang dating ranggo na magpalaganap ng maling impormasyon or ito pong inciting to sedition. So ito po lahat, Sir Aljo, should conform with the law. Nagpa-press ko na agad eh. Nagpa-presscon ka na at nananakot na kayo. Tapos yung bobo mong kasama, yung Trinidad, sinasabi pa na obvious naman, may mga sinasabi sila. Pwede ba yung haka-haka lang? Tinatanong ka ng media kung sino ba yung mga nagpapakalat ng fake news. Sino ba yung mga nananawagan ng pag-aklas. Hindi mo naman sinagot, bobo na, anong pangalan ito? Trinidad. Bobo din ito sa mga advocacy niya doon sa West Philippine Sea. Ikaw, Trinidad, kung nagsisip-sip ka, huwag mong idamay yung mga maayos na mga retired generals. They are just expressing. Siguro, inutusan ka lang ng amo mo, pero you have violated the chain of command by your own statement. Paano kayo gagawa ng hakbang to the extent na tatakutin nyo sila tanggalin ng pensyon kung walang utos yung pinaka-commander-in-chief? Otherwise yan, it will proceed. You have violated the chain of command. Yes. Kasi dapat nga sinabi nyo na inutusan kami ng commander-in-chief na ipabusisi, gano'n. Pero ngayon, dinideny nyo. So, gawa nyo lang pala yan. She may be liable for grave misconduct. Kasi unofficial yun. Dapat kung maayos kayo at may hustisya kayo dyan sa armed forces, you better immediately file charges against this Francil Padilla at saka itong Trinidad for grave misconduct, for threatening and harassing the retired officials who have retired na nga ito eh. They have served our country. They have served our country. Kayo hindi pa kayo, malayo pa kayo nagserbisyo. Daldal kayo, pero ito, nasugatan na yan, na hospital na yan dahil sa laban o pagproteksyon ng ating bansa against insurgency, against criminal elements. Pero kayo, anong na-contribute nyo? Ano pang na-contribute nyo so far? Tapos gusto nyo tanggalin yung na-earn na nila na pensyon? Kayo, wala pa nga kayong na-earn. Ang na-earn mo lang panghaharas at pang-tithreaten ng mga retired officials. So, dalawa yung Baka walang hiya nyo, dalawa. Dalawang causes, no? One, yung threat, kasi yung statement is a threat. Second, yung kanyang pagsabi yung legal channels, pag nag-determine, ipapalo nila. That's the second violation. Dalawang grave misconduct ang na-commit itong babaeng ito I will not address her as colonel anymore. She doesn't deserve it. She's a sip-sip lady from the armed forces. Pero ito itong matapang itong fruit ni General Pukis sa inyo. Retired. Retired General Romeo Pukis. Ito, basahin natin ito. Tinithreaten kayo niya. Pinagsabihan kayo, sige, cancel yung pension namin. Ito. Basahin natin yung kay retired General Romeo Pukis. Cancel my pension. A military pension is an earned and vested right, not a privilege that can be withdrawn at will. Under the law, it may only be canceled or suspended upon final conviction of a crime involving moral turpitude and disloyalty, not on mere allegations or administrative whims. The AFP's public disclosure that my pension as a retired two-star general may be canceled for alleged sedition and fake news is a grave distortion of both law and justice. This move is actually not a threat to me personally. It is a warning to those
still in active service, as more and more soldiers express concern and sympathy for the growing public protests against massive corruption in government. Let it be clear, loyalty to the nation does not end at retirement, and truth-telling is not sedition. Yeah. At furthermore, I would like to add up to that. Mr. Bronner, kung inutusan mo man yan, alam mo, sinasabi mo, you follow the chain of command. Eh yung head ng chain of command, the commander-in-chief, yung presidente, hindi yan personal. That is, the chain of command is only follows the position of the presidency. Pero kung ang isang person holding the position of the president has exceeded his authority, has violated the Constitution, there's no such thing as chain of command. Kasi parang sumisip-sip kayo sa tao, hindi sa gobyerno, hindi sa saligang batas. Kung inayos kayo ni Marcos, ni Romualdez, at yung loyalty nyo, at saka yung pinapolo nyo, yung tao, pero lihis sila sa tungkulin nila sa gobyerno, then you are also betraying the Constitution, betraying the Filipino people, Bronner. You are part of the personal offenses committed by the person holding the position of the president. Yeah. I-clarify ko further dyan, Sek, no? Oh. Meron kasi tayo sa military law. I was an advanced ROTC graduate for 4 years. Meron kaming sinusunod na order. The commander is always right. But it has since been modified. Kasi nagkaroon ng kudeta before. Binago ngayon yan. You can only follow the order of your commander if it is in order. Lawful. If it is illegal, you don't follow anymore. So, yung order na sinasabi, the commander is always right, has already been amended. Hindi na po yan, General Bronner. I'd like to address to you, Mr. Bronner. Ito lang po, ang very simple. Pag-aralan mong mabuti kung paano nalustay ang trilyon-trilyon na pesos. Saan ang galing yung pera na yan para napunta sa DPWH? At ito ay in-implement sa mga ghost projects. Kung wala yung pera na yan, magkaroon ba tayo ng plunder ng pera na yan? Magkaroon ba ng corruption dyan sa DPWH at saka sa mga alleged corruptions ng mga congressman at saka mga senator? Kung hindi nilabas yung pera? Isang tao lang ang may kagagawa nito. Yung commander-in-chief nyo. Why? Because, alam mo, under the Constitution, in the provision of the powers of the President, it is not only provided in the Constitution yung poder. It also provided obligations. So, ang budget po, part ng process yan, where the President has to exercise certain power but with accompanying obligation. The fact na yung net, pinasok niya, pero pagbalik sa kanya, yung kanyang net ay bloated na, sinaksakan na ng mga kung ano-ano, lalo na sa flood control, 1.2 trillion. Ikaw ba na Pangulo? Hindi mo ba busisihin yun? Hindi mo ba pag-aralan yun? Titingnan? Kung tamad ka at wala kang responsibilidad sa pagpatakbo mo ng gobyerno, hindi mo binasa, hinayaan mo lang, you are, sabi nga ni Justice Carpio, you owned it. You are responsible for it. Mr. Bronner, yun po ang pag-aralan mo. Yung commander-in-chief mo, siya yung nag-release ng pera para lustayin, para i-plunder ng mga buhaya. So, ikaw, wag kang sip-sip.
matalino ka, PMAL ka, mag-aral ka. Huwag ka lang follow blindly the chain of command. Because if the person holding that position, which is the commander-in-chief, is the one that released the money only to be kurakutin or only to be plundered by erring officials of the PWH, their conniving contractors, and the one that inserted the funds for these people to corrupt, wala sanang corruption. Kung hindi nirelease ni Marcos yan, kasi nakita niya ngayon, ay, punyeta, sabihin niya, mandaraya itong kongreso na ito. Hindi ko papayagan ito, tatapyasin ko ito lahat. Pero anong sabi ni Carpio? Out of 481 billion, you only vetoed 29 billion. Pinalusot mo. So, ang duda ngayon ng taong bayan, mga kababayan, ay, baka kasabwat mo si Romualdez, baka kasabwat mo si Saldico, kasabwat mo si Escudero, kasabwat mo si Angara, kasabwat mo si Grace po. Kasi, kung matino kang Pangulo, hindi mo papalusutin yan. Isa-isahin mo basahin kasi obligado ka sa Constitution. Trabaho mo yan na bulatlatin mo bawat page of the proposed bill, yung tinatawag ng General Appropriations Bill. Kailangan basa-basahin mo yan. Pag nakita mo, uy, dito, bakit tatlo-tatlo ito? 91 billion. Isang lugar lang. O di, kung matalino ka at masipag ka, kinrush mo yun. Pero pinalusot mo. So ngayon, ang sabi ng taong bayan, moro-moro ka na lang, napagka-artista mo. Tapos ngayon, nung natuklasan, sabi mo, mahiya kayo. Ang tama doon. Pero Sek, Ang tama doon, ah, nagsabi na sa'yo si Romualdez, Mr. President, meron tayong, meron tayong usapan, ha? pero Sek, may pinagmamalaki siya, no? Nag-i-speech siya, na binasa niya raw lahat, mahigit sa 4,000 pages. Chinek niya raw, wala raw siya makitang mali. So kung may utak ka, dapat pag binasa mo, kita mo yun. Pero, kunyari, ganun ka lang ng ganun ng page, hindi mo, para pakitang tao ka lang na nagbabasa ka, you're the worst official in this in this wild country of ours. In other words, Sek, hindi niya ginampanan yung kanyang sinumpaang tungkulin. And that's a clear violation of the Constitution. Culpable violation of the Constitution. And you have betrayed the trust of the people in you for electing you as the President. Kaya yun po, Mr. Bronner, if you are hearing us, please naman, huwag kang mag-uutos ng mga underlings mo. Basta-basta kung hindi mo pinag-aralan kung ano talaga ang root ng corruption. And I also address this to this kumag na Trinidad na yan. Na, tinatanong ka kung sino yung mga general. It's obvious. Pwede ba yan? Pag nag-file ka ng kaso, tatanungin ka ng judge, who are your offenders? Ay, sir, it's in the media. It's obvious. You are the most stupid person in that press con, Mr. Bakit takot lang? With due respect. Bakit takot naman? Bakit takot lang? Takot lang. Oo. Pero dapat, pag nagsalita sila, panindigan nila. Panindigan nyo. At saka siguro, Kasi dapat i-court martial kayo. dapat For siguro- breaking the chain of command. Kasi dinideny nyo nga, walang utos si Marcos. Sino nag-utos sa inyo? in other words, Sek, So, if inutos ni Bronner yon, he has violated the chain of command. in other words, Sek, bago sila magsalita, dapat nag-aaral muna. Hindi yung blah blah blah. Akala nila, alam na nila ang lahat. The issue is very clear to a majority of Filipinos. Pero sa kanilang dalawa, mukhang hindi nila pinag-aralan. Irresponsible mga statements nila. Tingnan mo sa PNP, yung si Jean Pajardo. Siya yung spokesman, daldal siya ng daldal. Okay. So, feeling na tama yung mga ginagawa niya.
Pero nung tinanggal si Torre, bakit tinanggal din siya? So, ibig sabihin, kasi otherwise, kung tinanggal si Torre, maayos yung sa daldal niya, pinaggagawa niya, Diretso. she should have been retained. Ah, So, yun na po, huwag kayong daldal ng daldal kasi it will haunt you at the end of the day. Yan. Okay, so maliwanag ho yan mga kababayan at huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming Magandang salamat. hapon po sa inyo lahat.